Hello, good morning guys. At nandito na naman tayo sa panibagong video natin. So bali kahapon tinrim natin itong pintuan na ating ilalapat dito sa hamba. Sa hamba na bato. Yan. So bali kahapon di ko siya natapos dahil bali alas 2 na ako nagsimula mag-trim. So makapal kasi ito magkabilang gilid, so bumawas pa ako ng halos sa 1/4 inch sa magkabila, kaya medyo matagal. So bali ang gamit ko lang kasi ayun sanding disc, ayan ang trim. So sa kasamang palad naman ay nung alas 4 nawalan naman ng kuryente, kaya hindi ko natapos. So bali itong magkabila lang ang ating halos natapos kahapon. So bali yung pinakaibaba, yung ilalim, ititrim din natin yan. Kaya ngayong umaga natin na sisimulan. So tara guys, at samahan niyo ako panoorin ng ating live video. Magandang umaga po sa inyo. Alright. So bali ngayon naman guys, bubutasin naman natin yung pagkakabitan ng doorknob. Yan. Iseset muna natin guys. Butasan natin yung kakabitan ng doorknob.
So ito na guys, natin nang nabutas itong pinto. Yan. So medyo nahirapan lang tayo at makunat yung kahoy. Hindi siya basta-basta kahoy guys. Mili na itong kahoy na inilagay dito, kaya may kakunatan siya. Medyo tuyo na kasi itong mili na, kaya ang hirap niyang butasin. So medyo hindi natin pinapwersa itong ating drill, baka umusok ito. Halos hindi halos mahawakan sa sobrang init, kaya ating ipinapahinga itong gamit. So yan. So bali ito na lamang guys ang ating bubutasin ito, yung pinaka titi ng doorknob. So bali ang size nito guys ay size 22 mm na pambutas, at ito naman ang size nito ay so bali ang size nito guys ay 2.5. Ito 2.5 by 51 mm. Ibig sabihin 3.5 inches ang kanyang sukat. Yan. Ito ang ating gagamitin dyan guys, itong pambutas na ito dito. So pwede rin naman ito guys, ito pwede rin naman ito. So bali kasi kadalasan kasi yung isa na yun ang aking kadalasan ginagamit pag ako nagbubutas ng pinto. So bali ito pwede rin naman ito. So hindi pa rin kasi ako nakakagamit guys ng ganito. So bali siguro susubukan natin kung sino mas maganda sa kanilang dalawa. So bali ngayon ako makakagamit nito, pero ito kasi ang madalas kong ginagamit, mas nadadalian kasi ako rito gamitin. Ito itong isa na ito. So mamaya testingin natin kung okay siyang gamitin. Ayan. So ating pagpapahingahin muna itong ating drill, at baka kasi mag-overheat ay umusok yung kanyang armature. So ayan. So ito naman yung ating susunod na ititrim. Sobrang bigat guys. Hindi ako nagkakamali guys, nasa 40 kilos ang bigat nito. Sobra. Panel door kasi ito, solid. Solid nili na ito, panel door. Papahingayin muna natin itong ating tools. Malalamigin muna natin siya. Ito namang isa ang ating gagamitin. Ito, yung isang ating power tools, Inco grinder. So guys, tetestingin natin ito, yung bagong labas ng wood cutting piece na ating in-order. So nakalagay kasi dito wood cutting piece. So bali first time lang tayong gagamit nito. So tinry ko muna dun sa isang 2x2. So ang itsura niya guys, para siyang ito, para siyang pang cutting ng bato. Yan. Pero pang wood siya. Iba ang talim niya guys. Yan. Meron siyang parang magaspang dito sa gilid. So ating tinry doon sa 2x2. So okay naman. So bali
para safe tayo, gagamit tayo ng pinaka cover nitong grinder. So ayan, ating tatanggalin muna ito. Ayan, ganyan lang kasi guys ang pagtanggal. So kailangan natin tanggalin kasi ito para may salpak natin yung pinaka cover nitong grinder. Ito problema, hindi yata siya. So ayan guys, at tabas na natin itong gilid itong pinto. So bali nakapagtabas din tayo ng half inch. Ito papanding ating tinabas. Bali half inch siya. So ito, bali ito isasanding na lang natin ito, sasander na lang natin para mawala yung tama ng pagkakatistis niya. So bali napaka kunat nitong kahoy na to kasi ito ay melina at napakabigat pa, kaya kailangan natin papagpahingin yung ating mga tools. Yan, buti na lang at puro heavy duty itong ating gamit. Ito yung mga local lamang na
Power tools, wala na. Uusok ito. So, bali, meron pa akong isa. Ito. So, bali ito, hindi na ito masyadong tatabasin. Ang main door. Bali, manipis lang ang ating isasandar dito. So, pag nakapagpahinga natin mga gamit, titrim natin ito at bubutasan natin to dito. Gaya nung ginawa natin doon sa isa na yung may butas. So, pahinga muna tayo guys. Alas 10 na naman ng umaga. Hi, good morning po Ma'am Angie, Casio, Rosario. Thanks for watching. Shoutout po sa inyo ma'am. Magandang umaga po sa ating lahat. Hanggang ngayon mainit pa rin guys ang ating power tools. Pagdating mo natin itong baga. Hanggang mga tayo kompleto sa gamit. Hindi natin kailangan pang pumiram sa iba. Ito yung pinaka-importante guys para tayo ay matuto. Magkaroon tayo ng sariling pundar. Kaya ang mga gamit guys natin pinupundar, hindi dapat pinapahiram-hiram. Kasi dapat natin ingatan ito dahil napakamahal ng gamit. Kasi minsan meron mo nang hihiram na gamit lang ng gamit, walang pakialam kung masira yung kanilang hiniram. Tapos pag nasira na, yung pang may-ari ang masama. Malimit mangyari sa akin yan guys, marami nang hihiram sa akin pero yung iba hindi na nababalik. Tapos yung iba pag nasisira, hindi naman pinapalitan, kaya nangyayari samaan lang ng loob. Kaya mas maganda na yung sabihan ka madamot kaysa naman na masira yung gamit mo. Kaya napakahirap magpundar guys. Hindi tayo basta-basta makakapagpundar ng gamit kung tayo ay walang trabaho. Ako kasi ang ugali ko guys, pagka ako ay nagtatrabaho at meron ako mga gamit na kulang-kulang, ay talagang pinaglalaanan ko sa aking kinikita. Kasi guys, hindi tayo kikita kung hindi dahil dyan sa mga tools na yan. Kaya kinakailangan kung anong kulang natin na gamit, kung tayo naman yung kumikita, ay ipundar natin. Kasi gamit natin yan, dyan tayo kikita. Dyan tayo kumikita. So, kaya nito guys, dito ako sa gamit. Yan. Yan. Yan pala yung panghasa. Pero ano, tapos may mga meron tayong mga gamit na pambutas. Yan. Tapos meron tayong mga balang pang bato, pang kahoy. Meron pa tayong pang tiles at pang mga salamin, pambutas. Marami pa tayong iba. Ito, meron pa tayong sunset dito. May pambutas din. Guys, napakahirap ng hiram ka ng hiram ng gamit. Tapos, pag hindi ka napahiram, sasama ang loob mo. Diba? Ang hirap ng ganun. Kaya, huwag nating antayin na pagdamutan tayo, pagsamaan tayo ng loob ng iba. Meron parang pang semento, pang trim. Kasi kailangan ko yan araw-araw. So, doon naman sa ibang nangihiram, pinahiram naman, iingatan naman sana yung gamit na hinihiram. Huwag naman ho yung gamit lang tayo ng gamit. Pag nasira, wala ho tayong pakialam. Kasi ang hirap po magpundar guys ng gamit sa totoo lang. Hindi tayo basta-basta makakapundar niyan kung tayo ay wala trabaho. Magtatrabaho tayo, tapos yung gamit naman na ating gagamitin, hihiramin lamang natin. Hindi man lang natin rentahan kung sa may-ari. Tapos pag nasira, hindi natin papalitan. Wala tayong pakialam. Kawawa naman yung napupundar. Dapat kung ano yung trabaho natin araw-araw, kung ano yung personal na gamit na kailangan, yung ating i-provide. Hindi yung tayo ay nangihiram. Diba?
Yun lamang guys, kasimple. Buhay ng isang tao. So, pagpahingay lang natin yung ating gamit at sobrang init. Ito na lamang tayo ay kumpleto sa gamit. Hindi natin kailangan humiram. Ayan. So, bali ito, ang kahoy. Dahil na-testing ko siya na maganda. So, bibili pa ako nito ng mga dalawa para meron akong reserva. Itong cover, tatanggalin na natin ito guys. Gamit naman natin pang sander.